Oo. Tapos kanina, Sir Jay, doon sa message ni VP Sara for KOJC, may linyahan siya doon na mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa sa interesado sa politika. Correct. Itong Marcos government, mas inuuna itong pag-atake sa KOJC kaysa atupagin yung mga mas kailangan na mas nakakaraming Pilipino. Tulad na lamang nitong solusyonan yung mataas na presyo ng bigas. Mas maraming Wala siyang trabaho. solusyon Sabi dyan. ni VP Sara, kulang na kulang yung mga trabaho dito para sa mga Pilipino. Wala silang magagawa sa bigas. Ito, masakit man, para alam na rin ng taong bayan. Mas mahal ang bigas na binebenta ng ibang bansa sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Yung binebenta nila sa ibang bansa. Bakit? Kasi mismo yung mga galing sa Pilipinas ang nagsabi, taasan nyo ng konti ang presyo para kumita pa kami. Oo, di ba? Isipin mo, taghihirap ng Pilipino, gusto pang samantalahin, no? Oo. Kaya nga kung inaakusahan nila si pastor ng rape, sila ginagahasa nila 110 million Pilipinos. Correct. Oo. Sir Jay, balikan ko lang sa mensahe ni kanina, sa mensahe ni VP Sara. Maganda yung mga nabanggit niya, particular na yung part na good always triumphs over evil. Yes. Nirecall nga ng Vice Presidente, nagkaroon sila ng conversation with the Presidente po ng SMNI, that would be Sir Marlon. Marlon, oo. Sabi niya, 3,000, 5,000, 6,000 na pulis, yung mga tao sa compound, nangalisang na, nagkagulo na, natakot na, mali, sabi ni VP, mali na malisang, mali na mahadlok, mali po na matakot. Kasi kay tungod paliwanag ni VP, hindi sila pinapunta sa compound, hindi sila pinapunta doon yung 5,000, 3,000 na pulis para atakihin tayo, kundi pinapunta sila doon para makausap natin kung asa na maibahagi natin sa kanila kung asa na raw yung rule of law. Hindi sila pinapunta doon para takutin tayo. Pinapunta sila doon, yung mga pulis, para sila mismo ipaintindi sa kanila ang word of God. If they if they come from peace, if they come from violence, ang Kingdom Nation po merong peace. Expert for peace daw. Oo, tinawag ni VP Sara, expert for peace. Ang buong Kingdom Nation, ang Tabawenyo. Because the New Jerusalem is a zone of peace, no? Yes. The Jose Maria Calais is a zone of peace. Kaya I thought, pagdating ng mga pulis dyan, nakaganda. Tama si BP. Kasi marami sa mga pulis hindi alam yung mga lituntunin, no, sa batas. Kaya now, pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga bayan, mas equip sila, may natutunan sila, no? Can you imagine pag naririnig nila the likes of Dean Israelito Bobet Turion, no? A Muslim, no? Explaining to them the rules of law. Si Attorney Daina Tolentino Puentes, na isang napakagaling na babaeng abogada. Si Attorney anong tawag ito? Jambangan? Oh, yes. Adam. Si Adam. Tapos, isang brilliant na produkto ng Jose Maria Calais, sina Attorney Kay Laurente at Attorney Ambrosio, no? Very own. So, at saka yung mga abogado from the anong tawag ito? From the Tolentino Law Office and from the Turion Law Office, ay, sus Maria Josep, kadami. Marami silang natutunan, I'm sure. Hindi man siguro nila masabi-sabi, pero alam mo, yung mga nakausap ko na galing na dyan nung 5 araw na nakauwi na, sabi na, sir, matay sir, ug nagdugay pa siguro may tulo ka adlaw, ma-convert na yun may KOJC. Wow. Kasi nga, paano hindi masasabi? Sabi ko, bakit nyo nasabi yan? Kasi nga, madaling araw pa lang, alas 4 pa lang, songs of praise and worship ang maririnig mo. Yung bang habang inaantay mo, ug sa Bisaya pa, samtang gapaabot ka sa pagsubang sa bidlisiw sa sayong kabuntagon,
ang imong madungog mao ang paghatag og pasalamat ngadto sa Ginoo. Nganong di man ka malisang. Pakay mo na una gyud daw sila nga matay mo sa maning among gihimo rin mo may mga buang, no? So, these are the things. Kaya kung minsan nakikita ko yung mga video nakuha natin sa SMNI at saka yung mga true media practitioners, no, yung mga vloggers. Talagang pumapalakpak na yung mga pulis eh. Di ba? Numiindak-indak na. Sabi ko, Masayaw na po sila, Sir Jay. ako'y natutuwa pag nakakita kong ganon. At least, Yeah. meron tayo. Kasi ako, hindi mo maaari sigurong makumbinsi ang lahat sa katotohanan. Yeah. But if you can convince one soul, Yeah. just one soul, na ang bait ng Panginoon, ang galing ng Panginoon, siya'y mapagpatawad, siya'y gumagawa ng diskarte ng paraan. Happy na ako ron. Actually, no? sabi ni Pastor dati, Sir Jay, yung isang kaluluwa lang daw na nakapag-repent, libo-libong mga anghel yung nagbubunyi sa langit. Ayan. Correct. Totoo yun. Totoo yun. Ito, Ako naniniwala doon. yes, ito, Sir Jay, ha. Gusto ko lang to i-emphasize, no? Isa din po ito sa sinabi ni Vice President Sara kanina. Bago po siya pumunta dito, sa Manila, doon pa siya sa Manila, Sir Jay, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo, walang kompetisyon, bakit ako matatalo? Sabi din po niya, they may be a minority, they may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino. Pero Pilipino pa rin sila. Sir Jay. Correct. Importante kasi pag ikaw yung leader, no? Especially to the level, sa level ng presidente at saka vice presidente. Or their factotum for that matter, meaning the cabinet secretary and the sub-cabinet people. Number one yan. Ang concern mo sa bawat Pilipino, hindi lang grupo, kahit isa lang. Correct. Kinakailangan pinaglalabon mo ng patayan yan. Kumbaga sa Tagalog, kapag ka may inaaping Pilipino, kapag ka ikaw ay national leader, ipaglaban mo yan ng pitpitan ng bayag. Kasi Pilipino yan eh. Kasi pag hindi mo ginampanan yan, wala kang karapatan na matawag na leader ng bansa. Because yours is to defend wrongly or rightly your nationals, no? Ang iyong mamamayan. Oh. Kaya ganun dapat, no? Kaya lang meron tayong ibang mga siguro hindi naintindihan kung bakit sila nandyan sa kanilang panunungkulan na national na sila, official. Katulad na lang ni Mr. Torre na sinasabi niya, ano ba naman yung KOJC, they're just a simple minority. Ewan ko kung ano ang majority sa kanya. Because to me, pagka sobra sa dalawa, majority sa akin yan. No? Pero yung 6 million, yung 8 million, gagawin mo simple minority, ay hangal ka. Ano? Oh, hangal ka. Imagine mo kung hindi ka naging pulis, pag retire mo halimbawa, ito, kuha na lang aside lang. Pag nag-retire si Torre, next year, at si Marbil, sa Pebrero, civilian na siya. Kurutin lang siya ng 1,000. Yung 1,000 lang, nakukurot sa kanyang pisngi, dahil nakukyutan sa kanya. Dahil maganda ang pagkakalagay ng foundation niya, no? O kaya yung kanyang lip gloss. O dahil naiinggit yung 1,000. Palagi ko, wasak yung pisngi niya eh. Sir Jay, sabi nga ni VP, ang gaba daw. Hindi daw magsama. Hindi magsaba. Correct. Kaya nga ako kanina, kasi merong alam mo na ko, ang dami kong, alam mo, pag matagal ka na sa trabahong ito, yung network of informants mo, ang dami. Akalain mo may nagsabi sa akin, kaya nga ako'y nagtatanong kung totoo. Kasi, basahin na lang nila sa post ko, baka hindi magandang pakinggan sa telebisyon. May yung isang leader dyan ng pulis, mukhang may gaba na eh. Naku.
Totoo ba yun? Lumalaki na. Hindi na nagpapakita. Oh, yun ang sabi yun ang sabi. Kaya ako Inarma na daw yung nagtatanong isa lang. Nagtatanong lang ako kung totoo ba. Kaya sabi ko nga hindi ito marites, tatanong ito. Ngayon, kung hindi totoo, sabihin nila. Kung totoo, kasi nga, pag lumalaki yun, mahirapan ka talaga maglakad. Oo. Yung ba yung nagka-danlock daw, Sir Jay? Danlock? Danlock daw, Sir Ano ba, merong ano dyan, may term sa vernacular ganlak ba? Oo. Ano yun? Yung lumalaki yung bayag. Sabi ko sa Kawawa inyo, naman siya, wag Sir niyo- Jay, ano? Siguro dahil sa Oo. yung sa kakasinungaling nila na wala daw bit-bit na armas, pero yun pala, Hindi. ang dami na bit-bit nila. Alam mo kasi sa Kapampangan, hindi ko alam kung paano sasabihin sa Tagalog yan Pero kasi si Pastor, di ba, Kapampangan din ang kanyang mga magulang. Ang tawag niyan sa amin, ingapong Ginoo, meaning the God the Father, no? Or the God, for that matter, the Almighty, has so many ways of, kanang silutan ka ba? Yung paparusahan ka, parang nakagapos ka, wala ka naman tali, pero nakagapos ka. And this is one, no? Sa Kapampangan kasi, gustong may nga papa ka, no? O gustong may papa na kaning nga pong Ginoo. Diyos ko, datang nga ning hanggang hanggang problema kay mo. Yun.